Ahalan guys, cookies para sa apo ng amo ko. Dali lang tong gawin para sa akin kasi nga nakasanayan ko na. So ngayon, ang gagawin nating cookies, itong Biscoff cookies. Kasi ito lang yung available na mga sangkap dito sa kusina. Ang una nating gagawin dito ay mag-melt muna tayo ng 100 grams na unsalted butter. At isalin natin yan sa malinis na bowl at maglalagay tayo dito ng 1/2 cup na brown sugar and 1/4 cup na white sugar and then 1/4 cup din na Biscoff spread kasi binabasan ko yung asukal dyan dahil medyo matamis na yung Biscoff spread or nag-add tayo ng Biscoff spread. Then mekos-mekos lang natin yan at saka tayo maglalagay dito ng 2 itlog pero yung isang itlog dyan, yung egg yolk lang yung kailangan natin. Bali, 1 whole egg and 1 egg yolk, ganon. And then 1 teaspoon na vanilla and mekos-mekos ulit natin yan hanggang sa ganito na yung consistency niya. So, after nyan ay maglalagay na tayo dito ng harina. Bale, magagamit natin dito ay 1 and 1/2 cup na harina. Ang gamit ko pala dyan na harina ay all-purpose flour at maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon na baking powder and 1/2 teaspoon baking soda and then some salt para mabalance yung tamis. And then, mekos-mekos na natin yan at yes, pwedeng-pwede tayo makagawa ng cookies kahit wala tayong mga electric hand mixer. Basta matyaga lang tayo at itong cookies ay madali lang naman to gawin. Naglagay na nga rin ako dito ng Lotus biscuits. I think 6 pieces yung nagamit ko dito. Dinurog ko lang gamit itong malinis kong kamay. Hinugasan ko naman na maigi yung kamay ko. At maglalagay na rin tayo dito ng white chocolate chips. At tandaan lang natin na wag nating i-overmix itong ating cookie dough. And after nyan guys ay gumamit nga ako dito ng timbangan para pantay yung laki ng ating cookies. At ang timbang dyan ay around 43 or 44 to 45 grams lang. Nasa 3 lang yan. And then, ang gagawin natin dyan ay bilugin. Bilugin. So, ganyan lang siya kadali. Huwag kayong mag-alala kung medyo runny yan kasi ilalagay pa natin yan sa fridge. Nakwento nga ng amo ko nung nandun sila sa chalet, nung mga panahong wala ako dito, yung mga kids or yung mga apo ng amo ko naghahanap daw talaga ng cookies. Kaya naman ay pinaliwanag ng amo ko na wala nga ako dito at nasa Pilipinas ako. Kaya natuwa naman ako guys kasi kahit wala ako naalala nila yung cookies na ginagawa ko. Kaya natutuwa nga ako dahil nga gustong-gusto talaga nila yung cookies na ginagawa ko sa kanila palagi. Kaya nakagawa nga ako dyan ng 15 pieces. Ang gagawin natin dyan ay lagyan natin yan ng cling wrap at ilagay muna natin yan sa fridge mga 1 hour lang naman or 30 minutes kung nagmamadali kayo, ganun. And after 1 hour nga ay ito na siya. Tumigas na siya guys. Ang sabi ko naman sa inyo ay titigas pa yung ating cookies. And then mga oras na yan, naka-preheat na nga yung oven. At sa oven tray, maglalagay tayo dito ng parchment paper. Nakatipid talaga ako sa malaking parchment paper na to dahil nga nakaraang taon pa to until now. And then ito guys paglagay natin dito sa niya ng oven, ang gagawin natin dyan, dapat naka 1 seat apart. 1 seat apart. Parang exam, ganun. Ang purpose kasi niyan para hindi siya didikit. So bago natin yan i-bake, dapat naka-preheat na yung oven natin sa 350 Fahrenheit. And then i-bake natin yan sa loob ng 12 minutes. Pinaka matagal na yun kasi yung oven namin dito guys is iba siya. Malakas siya. Pang karne, pang manok, pang ulam, ganun. Hindi siya for baking, for pastry, ganun. Hindi siya ganun. Kaya ako na lang talaga nag-a-adjust. Kasi hanggang ngayon ay wala akong bagong oven. So, tiis-tiis na lang tayo. And then, naglagay ako dyan ng Biscoff spread. At wala lang guys, strip ko lang yung mga ganyang harakat, ganun. Pero yung kalahati, Biscoff biscuit nga lang yung nilagay ko. Itong recipe ko ng mga cookies, hindi ko siya pwedeng baguhin or dagdagan or ibahin yung mga sangkap. Kasi yung mga tao dito, kung ano yung nakasanayan nila, ayun talaga yung hinahanap-hanap nila. At ayoko naman mag-explain sa kanila kung bakit nabago yung lasa, diba? Untik pang masunog. So, yun lang guys. Shukran!